Para po sa ating first prayer item, tayo po ay lahat na manalangin. Para po sa ating second prayer item, manalangin po tayo. Para po sa ating third prayer item, manalangin po tayo. At para po sa ating last prayer item, tayo po ay manalangin.
Po, tayo po ay manalangin. Our God and Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka po namin sa araw na ito, Panginoon. Hindi lang dahil binigay mo sa amin at pinagkaloob yung araw na ito, but kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw yung aming Ama, ikaw yung aming tagapagligtas, Panginoon. Ikaw yung provider namin, ikaw yung nagpapagaling sa mga karamdaman na nararamdaman namin, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa namin laban sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin mo po kami at linisin mo ang aming mga kasalanan, Panginoon, ng iyong dugo. Lord God, salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa opportunity na purihin ka, Panginoon, hindi lang sa linggo na ito, Panginoon, but sa araw-araw na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na yung buhay namin ay maging pagpupuri sa iyo sa araw-araw, Panginoon, na ginagawa yung kalooban mo, Panginoon, na alam namin na may mga problema, may mga pagsubok, pero isang pribilehiyo, Panginoon, ang purihin ka sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, Panginoon. Tulungan mo po kami na pasalamatan ka, Panginoon, kahit na nahihirapan kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na ikaw yung unahin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Kahit na sobrang daming ino-offer ng mundo, Panginoon, we pray na ikaw lang yung tignan namin, Panginoon, ng aming puso, Panginoon. Yung buhay namin ay maging isang pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa araw-araw na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin yung service namin sa umagang ito. Gabayan mo po yung praise and worship team, Panginoon, na magli-lead sa amin, Panginoon, sa papuri, sa pagbibigay namin ng papuri sa inyo, Panginoon, at pasasalamat sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon. Lord, we pray na ikaw lang yung makita namin, Panginoon. And dalangin din po namin yung mga tatay ng bawat pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang buhay. Maraming salamat po dahil ipinagkaloob nyo sila sa amin, Panginoon, sa bawat pamilya dito. We pray na patuloy mo po silang gamitin, Panginoon, sa pag-lead ng bawat pamilya. We pray, Panginoon, na ikaw yung maging center ng bawat pamilya, Panginoon. Tulungan mo po sila na i-lead and i-guide yung bawat pamilya na meron sila, Panginoon. Na uunahin ka nila, Panginoon, so that yung pamilya nila ay magiging okay, Panginoon, at naka-anchor sa iyo, Panginoon. And also, Panginoon, we pray for the Malasakit Batch 4. We pray na hindi lang doon matapos, Panginoon, bagkos patuloy silang lumago sa pagkakakilala, sa pagsunod, at sa pagmamahal sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray then for the family camp, Panginoon. We pray sa mga pastors and leaders, Panginoon. Bigyan mo po sila ng directions, Panginoon. Ikaw yung manguna sa kanila. Ikaw yung mangusap at ikaw yung gumabay, Panginoon, sa gusto mo mangyari, Panginoon, sa family camp. Maraming salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. We pray then for the wisdom, Panginoon, na ma-execute nila, Panginoon, yung mga kalaman, yung mga napagplanuhan nila, Panginoon. And also, we pray for Kuya Gerard, Panginoon. Pastor Gerard, we pray na paunahan mo po siya at gabayan mo po siya sa pag-deliver ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon. And nawa yung salita mo, Panginoon, ay patuloy na magpatuloy na malaman namin, Panginoon, na matutunan namin, na piliin namin, Panginoon, na sa araw-araw, Panginoon, hindi lang sa araw ng linggo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pag tinatanong po ako ng mga tao ng examples, lagi yan nasa kwento ko, one of them would be Impact Church. Through the years, becoming a model church that reflects Christ. Nakita ko po kung paano kayo ginamit ng Panginoon, maging sa iba't ibang ministry, sa iba't ibang lugar, kasama na ang Nueva Ecija. Sa marami pong pagkakataon, naging malaking tulong po kayo sa pamamagitan ng mga trainings, sponsorships para sa outreach. Pag-guide ninyo sa amin para makapasok po kami sa campus at magkaroon ng campus meetings. Kung meron man siguro kaming gagayahin or titingnan as model sa discipleship, is isa po ang Impact Church na aming tinitingnan. In ministry, it's not always ikaw lang. Hindi pwedeng lone ranger. Isa yan sa mga natutunan ko sa youth ministry class ko early on. Because it's always a partnership between God, His people, and among believers. We share one mission, that is to serve, to love, and to build His kingdom here on earth. Partners in ministries are friends. We walk together side by side, carrying each other's burden of serving together. They encourage one another. We strengthen one another and remind each other that it's always the work of the Lord that we do. It's not for ourselves, but for the greater glory of God. We are grateful for like-minded ministers who share the value of disciple-making. Together, we build a strong alliance that makes the kingdom building for Jesus much easier. Mabuhay Impact Church, happy 10th anniversary. This is Pastor Leo Jameson of Kinect Philippines. Because your church has truly been a joy to serve and journey along with. For example, how you have expanded your outreach programs. From campus, nagkaroon na tayo ng Malasakit Project, youth outreaches. I've seen how you have systematically equipped more and more lay leaders, multiplying small group leaders and even small groups inside and outside the church and in the campus. Tapos nakita rin natin po na how you have become a training hub for other pastors and churches to embrace disciple-making and plant disciple-making churches. So all in all, I am really blessed to partner with you, and this is a church worth serving with, worth supporting. Hello, Impact Church. Greetings from NDN on your 10th anniversary. We praise the Lord for how He has blessed you through these past 10 years as we see you grow and prosper, and now even multiplying to more churches, reaching more people for the Lord and for His kingdom. First of all, we rejoice because we have been given the privilege to be part of your journey. And we thank the Lord because in your example, we can see followers of Jesus multiplying themselves in many others. We see people coming to know Christ, being saved by the gospel because of the work that God is doing in your midst. We also praise the Lord for you because you have been a faithful partner of NDM. Through the years, you have never been selfish with what the Lord has been blessing you with. Instead, you were willing to give. You generously share what you have, sharing resources, sharing even your venue, your center, and your church, making it available for trainings, making it available for gatherings so that churches and pastors and leaders from other churches can be blessed by these trainings. For us as pastors, when we started it, it's a God thing. It's a big thing. Especially looking at beyond. Cubao has 12 million people passing through. Pero yung beyond, hindi mo pa malaman kung saan yun. We never imagined that in the past years, we have been ministering and making an impact not only in Cubao, but also in the province of Nueva Ecija. I, together with Pastor Jero, went around so many churches in Nueva Ecija, teaching them 4 chairs, equipping them, telling them of our experiences here. In turn, nakakatulong tayo sa kanila. At the same time, they also help us here in our ministry, in our campuses, in our communities. Happy 10th anniversary, Impact Church. Kami po sa Nueva Ecija, under New Soul Center, ay nagpapasalamat
sa leadership ng inyong mga pastors, sa inyong malaking bahagi para sa discipleship ng Body of Christ dito po sa aming lalawigan ng Nueva Ecija. Isang dekada na po ang narating ng Impact Church at naniniwala po tayo mas marami pa kayong maaabot dahil sa biyaya ng Diyos na patuloy na nananagana sa inyo. And I continue to congratulate every one of you in fulfilling and finishing the Great Commission. Ako po si Pastor Jerry Season. Nagpapasalamat po ako sa inyong partnership sa aming church, sa ministry namin sa Nueva Ecija. Sa inyong prayers and encouragement, sa inyong support, maging sa inyong generosity at pakikiisa sa Great Commission, lalo na sa larangan ng disciple making at ng leadership development. Sa pamamagitan po ng partnership na ito, maraming mga tao ang naabot ng Ebanghelyo. Maraming mga believers ang naging tunay na disciples ni Christ at maraming mga pastor ang na-equip sa ministry. Magandang araw po sa buong Impact Church family. Una po sa lahat, congratulations po sa inyong 10th anniversary. Nais ko po magpasalamat sa Panginoon para sa Impact Church at ang inyong partnership sa amin sa ministry. Sa marami pong pagkakataon, naging malaking tulong po kayo sa pamamagitan ng mga trainings, sponsorships para sa outreach, campus ministry, evangelism and discipleship materials. Nakatulong po ito sa pagpapalakas ng aming gawain. Ngunit higit po sa lahat, naging inspirasyon po kayo sa amin. Nakita po namin yung puso po ninyo para sa paggawa ng mga alagad at pagpapalawak ng kaharian po ng Diyos. At marami po kaming natutunan at nagaya sa inyong mga ginagawa sa ministry. Happy 10th year anniversary, Impact Church. Dahil po sa mga trainings na binigay niyo po sa amin on how to make disciples, who can make disciples, at sa pag-guide ninyo sa amin para makapasok po kami sa campus at magkaroon ng campus ministry. Mas lumakas po yung team po namin dito sa paggawa po ng disipulo. Being partners in ministry means sharing joys, challenges. So mentoring pastors with the same heart and mission. It means celebrating together the victory, persevering through trials together. It is a band of love, service, and of faith in Christ Jesus. My name is Pastor Joan Kalisaysay. So mayroon akong mga kinukuhang mga ginagawa ng Impact Church na ina-apply ko sa Malibay Alliance Christian Church na kung saan ay nagiging malaking tulong sa amin sa kanila pong ginagawang ministry doon po sa community. Nagbunga po ito. Nabuo po namin ang Merville Christian Fellowship at ang Palmerston sa ngayon. Ako po si Pastor Julius of Everest Alliance Church. Malaking tulong actually yung impact sa amin, sa tulong din ng DNF para magkaroon kami ng structure sa aming discipleship pathway, discipleship ministry. I am Pax Joji. I am a pastor by profession and then turned coach ng pickleball. I started involving at Impact Church last year, 2025. We started with the pickleball court and then we go to the food court and then eventually we wanted to journey with them as they move forward to the temple courts. That's the church. Pag tinatanong po ako ng mga tao ng examples, lagi yan nasa kwento ko, one of them would be Impact Church. Through the years, becoming a model church that reflects Christ. Nakita ko po kung paano kayo ginamit ng Panginoon, maging sa iba't ibang ministry, sa iba't ibang lugar, kasama na ang Nueva Ecija. Sa marami pong pagkakataon, naging malaking tulong po kayo sa pamamagitan ng mga trainings, sponsorships para sa outreach. Pag-guide ninyo sa amin para makapasok po kami sa campus at magkaroon ng campus ministry. Kung mayroon man siguro kaming gagayahin or titingnan as model discipleship is isang po ang Impact Church namin ang tinitingnan. As partners in ministry, we are called to lift each other up, to serve with humility, and to shine the light of Christ wherever we go. Together we are stronger. Together we are faithful. Together we are partners in God's work. Hello. Ayun. Amen. Let's give God a clap of praise. Happy Father's Day po sa lahat ng ating mga tatay, daddy, papa. Ano pong tawag niyo sa inyong mga tatay? Daddy, papa, lolo. Sige po tumayo po tayo lahat. Ayan.
We are so blessed to see each and every one of you here. Maraming salamat sa pagpunta. And before we start, let's close our eyes and let's bow our heads. Father, we thank you for today. Lord, we thank you for this wonderful day that you have given to us. Father, we are so blessed to call you our Father. Lord, we come to you, we humbly come to you through your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. And we are so grateful, Lord, for the life that you have given to us. We stand here humbly, Lord, as we lift up to you our voices. Lahat ng mga iniisip namin, Panginoon, nandito kami dahil hindi kami perfect. We are here, Lord, because we want to worship you. We are here because of your love for us. We are here because we are humbled, Lord, by how good you are in our lives. Father, we stand here because we want to praise you. We stand here because in Jesus' name, we have been given life, Lord. We have felt that love so deep in our hearts, Father. Lord, we love you. And we praise you as our Father, our glorious Father, and our Almighty King. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! As we worship our God, let us lift up our voices to Him. Amen. Together, church, let's sing God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, amen. Indeed, the Lord is here, and let us welcome His presence. Let us feel His presence, and let us sing to Him. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. He's carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and live. Let us declare Christ is healed, and I am healed in Jesus' name. Amen. Yes, Lord. In your name we have life. In your name we can feel your love. And we have been given the freedom to say your name. And we thank you, Father.
declare, Lord, that you are our King, our Almighty Father. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out to Him. Amen. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high, Father. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. 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 Amen. Yes, Lord. We thank you, Father. We are so blessed by you. Blessed be the name of Jesus, our Lord and our Savior. Yes, Lord. We praise you, Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Yes, Lord. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing that He pours out, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Yes, Lord. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name on the road marked with suffering. Trust in the offering. Blessed be your name. Every blessing that you pour out, every blessing you pour out. Let's sing it out to Jesus. Amen. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name.
praise you, Lord. And we will choose to sing your name. Lord, blessed be your name. Oh, Jesus. We are so blessed by you, Father. And we stand here to worship you. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. We worship you and we praise you, Father. Jesus, name of the Lord. Blessed be your glorious name. Take away, you give and take away. You give and take away. You have given us life. And you have taken away our sins. Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Yes, Lord, we praise you. We praise you, Father. Blessed be the name of Jesus. Lord, we worship you and we praise you, Lord. We lift up to you everything. Lahat ng binubuhat namin, Lord, binibigay namin sa iyo. Lord, you are worthy of all our praise. You are worthy of our worship. And we thank you, Lord. For in you we find comfort. In you we find love and grace na hindi namin mahanap sa mundo. You're the only one who can give us the freedom that we have never felt before. We sing this song to you, Lord. This alabaster jar is all I have of worth, and laying at your feet, Lord, it's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Yes, Lord. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Yes, Father. Here I
will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Lord, we sing to you. You deserve the praise. Deserve all praise. Worthy is your name. Yes, Lord, amen. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on. Your grace goes on. And I will sing, of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. You deserve the praise, for you are worthy of it. We thank you, Father. We sing to you and we declare that you, our Savior, our Almighty King, our glorious Father, who gives us grace every single day. We do not deserve it, Lord, but we stand here not because we are perfect. We stand here, Lord, because we are thirsty of you. We want more of you, Father. We want more of you, Jesus. We also want to be more like you, Lord, so we can help others, we can love others. We can share the love that you have given to us. Father, we love you and we sing to you, our coming King. We worship you, Lord. May you be exalted. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Yes, Lord. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Amen. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names, above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
you. And we stand here declaring that we love you. Jesus, you deserve the praise. We thank you for the life that has been given to us through the blood of Jesus Christ. Father, your love cannot be measured. It is always overflowing, Lord. Laging umaapaw ang pagmamahal mo para sa amin. Worthy is your name. Yes, Lord. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, Lord, we worship you. You deserve the praise. Worthy is your name. You alone may be exalted, Father. May your name that is above all names be exalted. We love you, Lord. We do not deserve everything that you have given to us, but you give it to us because you are good. You are gracious, Father. You have loved us even before we are born. You have known us by our name even before it was given to us. We do not deserve it, Lord, but you always give us the amazing grace because Jesus died for us. We love you, Father, and we praise you in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Good morning, Impact Church family. Yan, good morning po sa ating lahat. Ayan. Gentle reminder lang po na habang ongoing pong ating service, mangyari lamang po na i-silent po natin ang ating mga cellphone. Itago po muna natin para po tayo ay makapag-focus po sa pakikinig ng salita ng Diyos mamaya. And this morning, we would like to welcome ang mga first time po nating makasama dito sa ating worship service. Marami-rami po sila, kaya kung matawag po ang inyong pangalan, taas na lang po ang kamay para makita po namin kung nasan kayo. I-welcome natin si Marvin Tangonan. Asa si Marvin? Asa si Marvin? Ayan. Kasama din natin si Ate Roslyn Moreno. Ayan, si Ate Roslyn. Kasama din natin this morning si Kuya Lorenzo De Leon. Kasama din natin si Tristan Kane. In-invite siya ng kanyang friend. Si Nasser Quirino. Si Razel Rain Taliorin. Kasama din natin this morning si Christopher Pahanustan. Si Faithlyn Lapuz. Si Prince Marcus. Ayun, si Prince. In-invite to Sir Gid. At kasama din natin this morning si Norge Raiki. Ayan, si Norge. Welcome to Impact Church. Masaya po kami nakasama namin kayo this morning. At hindi lang po yan. Meron po tayong birthday celebrant today and this coming week, ngayong araw po ng June 21, ay birthday po ni Prince Bautista at ni Annie La Forteza. Happy birthday po! Bukas naman po, June 22, ay birthday ni Elijah Eslaban at ni Ate Esther Sevilla.
Sa June 26 naman po ay birthday ni James Bambingco at ni Ate Josephine Salvador. Happy birthday po sa inyo. Sa June 27 naman, ayan, muntik ko makalimutan, ang cute na anak ni Pastor Nani, si Asher Gutierrez. Happy birthday. Sa June 27 din po ay magsa-celebrate si Dr. Jason Tan at si Ate Donna Tan ng kanilang 27th wedding anniversary. Para naman po sa ating ministry report, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil last Friday po ay nagkaroon po tayo ng Uplift Worship Night kung saan ang nag-lead po dito ay ang ating mga kapatid sa Kogyo. We praise the Lord. At kahapon naman po ay ang graduation ng Malasakit Batch 4. Palakpakan po natin si Lord at ang mga volunteer po na ginamit ni Lord para po maging successful ang ating Batch 4 ng Malasakit. For our upcoming events naman po, next Sunday, June 28, magkakaroon po tayo ng baptismal class. Para po sa mga interesado mag-undergo ng water baptism sa ating family camp, pangyari lamang po na magsabi po kayo sa ating mga pastors or sa ating mga ushers para po mailista kayo dahil meron po tayong baptismal class next Sunday after the morning service. At ang pinakahihintay po natin ng ating family camp, July 3 to 5 po, hindi po tayo nga-attend, ang Malasakit at ang taga-Kogyo. Pero tayo po dito sa Impact Church Cubao, July 10 to 12 naman po tayo. Doon pa rin po tayo sa Sierra Madre Suites, Nueva Ecija. At alam niyo po ba na starting today, 5 weeks na lang ay 10th year anniversary na ng ating church. Alam kong excited na tayo and we praise the Lord dahil si Lord ang nagsusustain sa atin, nagpo-provide na pangangailangan natin sa araw-araw. Kaya po yung pledge natin ay talagang na-honor pa rin po natin. So nandito po yung ating box para po sa ating pledges for the 10th week anniversary. May 5 weeks pa po tayo para po mapunan po yung ating pledge. At kung gusto niyo pong maipag-pray kayo, ipag-pray po ang mga kapatid natin. Meron po tayong Impact Church Prayer Ministry Wall. Pwede niyo pong i-scan yung QR or pwede po kayong manghingi ng prayer form sa ating mga usher para po maisulat niyo po ang mga prayer request niyo po doon. So that's all for our announcement. This morning, we will also worship God by giving tithes and offering. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. So Impact Church family, if you are now ready to give tithes and offering, pwede na po tayong maghulog ng ating tithes and offering sa mga offering boxes po natin. Hi po, ako po si Lovely from Impact Church and para sa akin, kami ni Papa noon, hindi kami masyadong close. Although panganay ako, pero talagang malayo ako kay Papa noon. Pero ngayon na nakilala ko yung Impact Church, parang naging open kami ni Papa sa isa't isa. And dahil doon, merong times na parang best friend ko na rin si Papa kausapin. Kulitan dito, kulitan doon. And para sa akin, naging greatest blessing ko siya. Kasi na-realize ko na iba pala kapag ka-close mo talaga yung magulang mo.
So, my name is Melvin Francisco and ang father ko is si Mel Francisco. One thing that I learned from my father is yung pag-face sa hardship. So, everybody face hardships naman in life, but remember kung ano yung pinaghuhugutan mo ng strength. Ginawa niya yun para sa family niya. And kami, naman dito, nakita namin yung hardship ng father namin. Kasi throughout his life, nagdadrive siya ng tricycle for us, but he really make sure na may time siya para sa amin. Ako po si Jemel, wife po ako ni Sir Buddy. Sa aming pamilya kasi, nakikita ko kasi yung sakripisyo niya at pagsusumikap kung paano niya matutugunan yung mga pangangailangan namin. Siya yung tao na hindi agad sumusuko sa problema. So kung kami man gumigive up na, siya talaga yung last na magsasabi ng hindi na kaya. Pero once na may problem sa bahay, hindi niya yun pinapakita sa amin. At pag bumalik na siya, alam mo na meron siya kaagad solusyon na ibibigay. Tinuturuan niya kami na continue magtiwala sa Panginoon, mag-pray, and then yung inaano niya kami na dapat naniniwala lang kami na nandiyan si Lord. Number one is yung pinaka-importante na ginagawa niya sa amin, yung araw-araw kanyang pinipili yung pamilya kahit na sa responsibilidad at saka sa mga maliliit na bagay na wala siyang hinihingi na kapalit. Po pala si Jan Michael Reyes from Mirod. And ang tumayo pong father figure ko po ay si Coach Alan. Siya po yung dahilan kung ba't andito po ako. Isa po sa nagmo-motivate po sa akin. Kaya ako po yung nagpapasalamat po kay Coach Alan na siya po yung dahilan ba't andito. Hindi lang po bilang isang player, kundi isa rin pong anak na sumusuporta sa akin. Natutunan ko po kay Coach Alan na kailangan mong tumibay, kailangan sa ganitong edad mo, kailangan meron ka ng ipo-future, kailangan meron ka ng hinaharap. Ako si Jobit. Isa sa mga bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord na naging Kristiyano ako, naging Kristiyano rin ang tatay ko bago siya bawian ng buhay sa sakit. Yun, dahil sa mga bagay na naturo niya sa akin nung nabubuhay pa siya, lalo na yung sa maging responsable. Na-apply ko yun nung time na pinakamahirap sa buhay namin, which is yung time na na-diagnose na yung sakit niya. Kung ano yung pag-aalaga na ginawa niya sa amin nung bata pa kami, yun yung binalik namin sa kanya nung siya naman yung struggle. Sa bawat mabubuting ama, kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na sakripisyo at paggabay. Salamat sa mga aral at inspirasyon na inyong binigay at sa walang sawa niyong pagsusumikap para sa aming kinabukasan. Hindi man kayo katulad ng mga bayani sa mga pelikula, pero kayo ang bayani ng aming buhay. Sa lahat ng mga may giting na ama, Happy Father's Day. Kaya Happy Father's Day sa lahat ng tatay sa church, and Happy Father's Day sa papa ko. Happy Father's Day! 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 Happy Father's Day po! Happy Father's Day! Happy Father's Day sa iyo pa. I love you po. Happy Father's Day! Kaya sa lahat ng may tatay dyan, Happy Father's Day pa sa inyo. Amen. Check.
Amen. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Nanya ako pong tumayo ang mga tatay na nandito po ngayon. We want to honor you. This is your day. Praise the Lord po sa buhay nyo. Praise the Lord po. Maraming salamat po sa bawat sakripisyo na ginagawa nyo bilang isang tatay. Amen. Meron po kaming munting gift para sa inyo. Yan. Praise the Lord po sa buhay nyo. Allow me to pray for our fathers. Habang ako po ay nananalangin, sabayan niyo po ako sa pananalangin po sa ating mga tatay na nandito, sa mga asawa na nandito po. Pag-pray po natin sila. Panginoon, maraming salamat po. Dahil una sa lahat, ikaw ang aming Ama, Panginoon. At ikaw po ay nagtalaga ng mga tatay para maramdaman namin ang pagmamahal na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isang ama na nandito ngayon, Lord. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano yung mga pinagdadaanan pa nila. Alam ko, Panginoon, may mga battles sila na minsan sila lang po ang nagdadala dahil alam nila na maaaring makaapekto ito sa kanilang pamilya, Panginoon. Pero I pray, Lord, na in these battles that they have, Panginoon, ay patuloy mo po silang bigyan ng lakas. Patuloy mo pong ipaalala sa kanila, Panginoon, na nandyan ka at hindi mo po sila iiwan. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga ama na nandito ngayon, Lord. Words are not enough, Panginoon, para magpasalamat sa lahat ng sakripisyo, lahat ng pagmamahal na ibinibigay nila, Lord. And I pray, Lord, na through this special day, Father, ay maramdaman nila ang iyong pagmamahal. Maramdaman nila ang pagmamahal ng bawat anak, ng bawat asawa na nandito ngayon, Panginoon, na pinapanalangin po sila. Lord, kayo po ang magpuspos sa bawat ama na nandito ngayon, Lord. Ikaw po ang mag-provide sa pangangailangan nila, physical, sa health nila, Panginoon, even financial, Father. And we pray, Lord, for godly fathers, Panginoon, godly men, Panginoon, na i-raise up mo pa dito sa simbahan na to, Lord. And may we look at these fathers who are standing, Panginoon, at makita namin ang buhay mo sa kanila, Panginoon. Thank you, Father, and this we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang mga ama na nandito. Praise the Lord. Happy Father's Day po sa inyong lahat. So, good morning po. Napakagandang araw po. Medyo nagta-transition na tayo, no? Medyo tag-ulan na. Nararamdaman niyo po ba? Diba? Yung maaraw pag umaga, tapos mamaya-maya biglang babagsak yung ulan. Diba? Ang mangyayari, magkakasakit ka na lang kasi diba? Ulan, araw, lamig, init. Pero we praise the Lord and I hope that we are all doing fine. Ang bilis po, no? June na. Diba? Parang binuhin nyo nakakalahati na po tayo ng taon. Parang kailan lang, iniisip natin, ang tagal naman ng January, parang ang bagal ng January. Parang 35 days yung January. Di ba? Iisip natin, parang haba-haba. Pero here we are right now, nakakalahati na po tayo ng taon and we praise the Lord dahil sa pag-sustain niya sa atin sa araw-araw. Now we are still on our series na about giving and generosity. And last week, we saw how impactful our giving can be. And I hope that each and every one of us are encouraged in giving to the Lord. Now, before we go on to our sermon, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po. We pray, Lord, na i-ready mo po ang aming mga puso, ang aming isip, Panginoon, sa iyong salita, Lord. At hinihiling po namin na manahan ito sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na mai-apply namin itong mga bagay na maririnig namin sa iyo sa buhay namin, Lord, at mapapurihan ka namin sa mga gagawin namin. We thank you, Father, and this we pray in Jesus' name. Amen at amen. Sino po ang may alam sa inyo kung ano ang lugar na ito? Ano po?
Nasa India po yan. Ayun. Ito po ay ang Taj Mahal. Tama po kayo, Taj Mahal po yan. Yang Taj Mahal, nakikita nyo, napakaganda po yan, pinagawa po ni Shah Jahan. Ni Shah Jahan, isa po siyang emperor sa India na para sa namayapa niya na asawa na si Mumtaz Mahal. So, kaya siya Taj Mahal kasi pinangalan nga para sa asawa niya na si Mumtaz Mahal. Ito pong mag-asawa na ito, simula nung kinasal sila, inseparable na sila. Mahirap na po silang paghiwalayin. Sa lahat po ng ginawa ni Shah Jahan in all his endeavors, kasama niya po ang kanyang butihing may bahay, ang kanyang asawa ni si Mumtaz. Pero, nung 1631 po, itong si Mumtaz Mahal ay namatay po in giving birth to their 14th child. Ang dami, di ba? 14th. To their 14th child. So, nung nangyari po yun, si Shah Jahan was devastated sa pagkamatay ng kanyang asawa. And he has gone into a deep mourning. Sobrang depressed niya, sobrang down niya, inabandon niya yung mga royal affairs niya at kung ano pa yung mga ginagawa niya for 2 years dahil sa nangyari sa asawa niya. And dahil mahal na mahal po nitong si Shah Jahan ang kanyang asawa, he wanted to express and actually immortalize yung pagmamahal niya kay Mumtaz Mahal. So he began building itong Taj Mahal na nakikita nyo ngayon. At napakaganda po. Pag nakita nyo siguro po yan sa personal, hindi ko pa po nakikita yan sa personal, pero alam ko po by pictures, napakaganda po ng structure na yan. At tinataya po na ang nagastos sa pagpapagawa niyan ay 32 million rupees. Yun po yung pera ng India, 32 million. So para mas maintindihan natin, kung ilalagay natin sa oras natin ngayon, sa panahon natin ngayon, pag kinonvert natin into dollars, it would be around $400 million. Ganun po kamahal yung structure na yan. Sa peso po, it's about 24 billion pesos. Diba? Ang laki, ang mahal. Kaya nga po Taj Mahal kasi mahal po yung structure na yan. Pag mura yan, Taj mura yan. Pero Taj Mahal po yan. Okay? Pinagawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. At sa kahuli-hulihan, kahit sa kahuli-hulihan, ito pong si Shah Jahan, gusto niyang ibigay yung best para sa asawa niya. Ganun niya po kamahal yung asawa niya. Gusto niya yung best para sa kanya. At ganun din po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? We want the best for them. Gusto natin kapag may binibigay tayo sa kanila, it's the best. Diba? Di natin iniisip kung gaano kalaki yung halaga nun, kung gaano kamahal. Pero ang importante para sa atin, maibigay natin yung best para sa minamahal natin. Now, I entitled my sermon, Generosity, a Beautiful Thing. Because indeed, generosity ay isang napakagandang bagay na pwede nating gawin. And kung titingnan natin sa kwento na makikita natin sa Matthew mamaya, makikita natin na isang babae, in her generous heart, ay may ginawa siyang extraordinary to express her love and devotion para kay Jesus Christ. Now, if you have your Bibles with you, please open it to Matthew 26, 6-13. Yun po ang ating text for today. So, inanyahan ko po lahat na tumayo bilang reverence sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Matthew 26, 6-13. Now, when Jesus was at Bethany, in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment. And she poured it on his head as he reclined on the table. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this could have been sold for a large sum, given to the poor." But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman?
for she has done a beautiful thing for me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Truly, I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayong lahat. Now, here we are, and we see a story na matatagpuan natin sa lahat ng Gospels. When you look at the Gospels, ano nga po yung apat na Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Kapag binasa po natin yung libro na yon, yung Gospels na yon, makikita po natin yung story na ito. Of course, there are slight differences sa pagkakasulat ng mga Gospel writers, and that's the beauty of it. But kahit na may slight differences po, they are pointing into one person and telling the same story about it. And from this woman na nakita natin dito sa passage natin, from this woman, we will see and we will learn how generosity is a beautiful thing. Now, the first thing that I want us to see through this story is giving to God is honoring Him. Giving to God is honoring Him. Kapag po tayo ay nagbibigay sa Panginoon, we are honoring Him. Have you ever thought of that? Na tuwing nagbibigay ka, ino-honor mo ang Panginoon. Hindi po yan obligation natin. It is our way of honoring the Lord. Yung binibigay mo, yung hinuhulog mo every month, at yung sa season na ito, di ba, challenge po tayo ng ating mga pastors na magbigay ng 10 times para sa Panginoon. Every time that we give, sa tuwing nagbibigay po tayo po ay ino-honor po natin ang Panginoon. And this woman, kung mapapansin niyo po, she was a familiar face within the disciples and Jesus Christ. Why? Paano ko po nasabi? Dahil nung nangyayari po yun, nasa loob po siya ng bahay kung nasaan si Jesus Christ. Or in that case, sinabi po dyan, nasa bahay po sila ni Simon the leper. Di ba wala pong sinabi sa Bible na kumatok muna siya? Or sumigaw muna siya, Lazada? Ay hindi. Sumigaw muna siya na papasukin niyo ako. Wala pong ganun. Ibig sabihin, nasa loob na po siya nung bahay kung nasaan si Jesus Christ. So nasa bahay sila ni Simon the leper, whom scholars believe na pinagaling na po ni Jesus Christ. Kasi kung hindi pa siya magaling, hindi pupunta yung mga tao doon sa loob ng bahay ni Simon. So ano yung nangyari? Habang naka-recline si Jesus sa table, siguro nagpapahinga na sila, baka that time kakatapos lang nila kumain, so si Jesus, nagpapahinga siya, naka-recline siya doon sa table. Ang ginawa po ng babae na ito ay she poured out yung perfume na nasa alabaster jar. Mabangong-mabango daw po yun. It can fill this room. Ganun po kabango yung pabango na yun na binasag ng babaeng ito. And she poured out, yung laman po ng jar na yon, she poured it out to Jesus Christ. So ito pong babae na ito ay malapit kay Jesus Christ para magawa niya yon. Para nandun siya sa lugar na yon, malapit po siya kay Jesus Christ. Actually, di ko na kayo bibitinin. Kasi kapag tinignan niyo po sa Gospel ni John, sabi ko nga sa inyo, nasa lahat po ito ng Gospels. Pag tinignan niyo po sa Gospel ni John, pinangalanan niya itong babae na to. Siya lang po yung bukod tangi na nagpangalan sa babae na ito. And this woman was Mary. Si Mary po na kapatid ni Martha and ni Lazarus, yung patay na binuhay ni Jesus Christ. Now, some scholars believe na hindi po pinangalanan ng mga ibang gospel writers yung babae na ito. Kasi nabinasa natin kanina, wala namang binigay na pangalan. Niniwala po sila na hindi ito pinangalanan ng gospel writers because they want to keep Jesus at the center of it. Si Jesus pa rin ang center ng pangyayari na ito.
And when we read through the Bible, napakaraming times na nabanggit po itong pangalan ni Mary. There were a couple of times na binanggit po itong pangalan ni Mary, and she had many encounters with Jesus Christ. Madalas po si Jesus sa bahay nila, close po silang magkakapatid. And I believe na marahil hindi na sinulat, pero marami po silang experiences at pinagsamahan nila Jesus Christ. At dahil po sa mga bagay na iyon, at dito po sa passage natin, we will see that Mary loved Jesus so much. Mahal na mahal niya po si Jesus Christ, and she wanted to honor Jesus by giving Him something na meron siya. By giving Him something that is best for her. By giving something na iniingat-ingatan niya at para sa kanya ay mahalaga. And what was that? That was the alabaster jar or the alabaster flask na nakalagay sa passage natin. And what's inside of it. Now, bakit po nasabi na yun yung best na meron si Mary or itong babae na ito? Because this alabaster jar ay hindi lang po siya basta-basta jar. It was an extremely expensive jar. It was an extremely expensive flask. Mahalin po ito. And when you look at the Gospel of John, sinabi po doon na kung ibebenta daw itong jar na ito, itong alabaster jar na ito, ang worth po nito ay 300 denarii or isang taong sweldo ng worker. Yun po yung worth nun. Diba? Sipin nyo po, kung nagtatrabaho kayo, yung sweldo nyo para sa isang taon, ipunin nyo po yun po yung halaga nung flask na ito. Now, I tried to research kung magkano ito sa time natin ngayon. At may mga tao, syempre, na mga nag-try mag-compute kung magkano nga ba yung 300 denarii sa time natin ngayon. At 300 denarii daw po will be around $20,000 to $40,000. Times, siguro 60. Magkano na ba ngayon? Hindi ko na alam. 60? No, times 60, kung gusto nyong i-convert sa peso, kayo na po yung mag-convert kasi mahina po ako sa math. Pero, milyon po. Kung hindi bilyon ng halaga, milyon ang halaga nun. Pero, hindi po importante kung magkano yun. May mga curious lang na tao, kaya trinay nilang i-compute kung magkano yun. Pero hindi naman po talaga importante kung magkano yun. Now, I want to say is, mahal po itong alabaster jar na ito. It was a luxury and it was very valuable. And yet, this woman broke it na walang pag-aalinlangan. Binasag niya po itong jar na ito nang hindi nagdadalawang isip at ibinuhos niya yung oil na yon, ointment na yon, kay Jesus Christ. And she did that dahil mahal niya si Jesus Christ. And she wants to honor Jesus. And we should ask ourselves, kaya nga ba natin gawin yung ginawa ng babae na yon para kay Jesus Christ? Kung meron kayong 1 milyon ngayon sa bangko nyo, sana all. Kung meron po kayong 1 milyon sa bangko nyo, kaya nyo po bang ibigay lahat-lahat ng iyon para sa Panginoon? To honor Jesus Christ. Diba? Ang hirap po nun, diba? Maging totoo po tayo. Diba? Ang hirap po nun. Sa hirap ng buhay ngayon, di mo kayang pulutin yung 1 milyon. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, kahit nga minsan sa 1 taon, hindi natin kayang maabot yon. Pero kaya ba natin, kung meron tayo nun, kaya ba natin i-offer yon kay Jesus Christ to honor Him? Pero this woman, hindi po siya nag-atubili na ibigay at ibuhos yon kay Jesus Christ. Hindi po siya mayaman. Pero hindi po siya nagdalawang isip na basagin yung jar na yon
para ibuhos kay Jesus Christ and to honor Him. Because she knows na Jesus was worth it. Jesus was worth it. Na deserve ni Jesus yung best. And at that time, yun yung nakita niya na the best na meron siya. And he knew in her heart and in her mind, she knew that Jesus Christ was worth it. You see, Jesus deserves our generosity. Deserve ni Jesus ang generosity natin. Sa lahat ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin, He deserves our generosity. Dahil kung titignan nyo, napaka-generous po ng Panginoon sa atin. Lahat po ng meron tayo, galing po yan sa Panginoon. Jesus Christ was generous sa atin. For our sake, He suffered. For our sake, ibinigay niya ang buhay niya para maligtas tayo sa tiyak na kamatayan. At dahil sa ginawa niya, sa grace niya, meron tayong eternal life that we can enjoy with Him. Meron tayong buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin sa mundo. Ganon ka-generous ang Panginoon. He has given us so many things. He have provided every need that we have. Minsan nga, kahit wala sa isip natin yung need na yon, pero dahil kilala tayo ng Panginoon, alam niya yung pangangailangan natin, ibibigay niya yon. Tsaka natin marirealize, ay Lord, maraming salamat, meron ako ng bagay na ito. Lord, maraming salamat kasi meron akong pera para sa ganito. He has given us so many things, provided for us each day dahil mahal tayo ng Panginoon. And how can we not be generous to such a generous God? Ang hirap hindi maging generous sa Panginoon kung makita mo kung gaano siya ka-generous sa buhay mo. And sadly, there are some people na yung pagbibigay nila kay God ay nasa tail end ng priorities nila. Minsan, mas inuuna pa yung mga bagay na gusto, diba? Mga bagay na feeling natin kailangan. Bagong cellphone man yan, sapatos, bagong damit, or kung ano-ano pa. Inuuna natin yung mga bagay na iyon at kung ano na lang yung matitira, yun na lang yung ibibigay natin para sa Panginoon. Hindi po deserve ni God yun. Hindi deserve ni God yun. He deserves to be the first sa buhay natin. He deserves to be the first even sa wealth na meron tayo. Kaya ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Huwag yung tira-tira lang. Tayo nga po, di ba? Magagalit tayo kapag tira-tira lang yung ibibigay sa atin. Papayag ka ba na tira-tira lang yung ibibigay sa'yo? Di ba magagalit ka? Lalo na kung nagbayad ka. Di ba? Tapos, tira-tira yung isa-serve sa'yo. Pumunta ka sa isang restaurant, di ba? Bayad ka. Tapos tira-tira yung ibibigay sa'yo. Magagalit ka eh. Hindi mo deserve yun. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na literal ibigay natin ang lahat para sa Panginoon or ubusin natin lahat ng meron tayo. Pwedeng sinasabi sa inyo ni Lord yon. Pwedeng sabihin sa inyo ni Lord yon kasi meron pong testimony na isang pastor siya at sinabi sa kanya ni Lord, malinaw na malinaw, i-empty mo yung bangko mo. Bigay mo yan para sa akin. Pwedeng mag-work po ang Panginoon ng gano'n. Pero ang sinasabi ko lang po dito, ibigay po natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Ibigay po natin kung ano yung best na kaya natin para sa Kanya. Dahil, katulad po ng paulit-ulit na sinasabi dito, that is our worship to God. It is our way of honoring Him. It's our way of expressing our gratitude, yung pagbibigay po natin sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. See, we are to honor God with our wealth. Yung mga bagay, yung wealth na meron tayo,
regardless yan kung malaki or maliit. Know that when we give to the Lord, it honors Him. Sabi nga po ni Derek Kidner, isang evangelical author, sabi niya, to know God in our financial ways is to see that this honor Him. The more we are closer to the Lord, the more na mas lumalalim yung relationship natin sa Panginoon, the more na dapat mas nakikita natin, mas naiintindihan natin na lahat ng meron tayo ay dapat ginagamit natin to honor Him. May nakita po akong isang reel sa Facebook. Isang Christian vlogger po siya. Hindi ko na pinanood yung iba niyang videos. Pero doon po sa napanood ko, may nag-comment, may sinagot po siyang comment, kasi may mga ganun po Yung papakita nila yung comment, tapos sasagutin nila. So, ito pong vlogger na to, ganun yung ginawa niya. And doon sa comment na sinagot niya, ang comment kala ko ba Fortuner yung gusto mong bilhin? Bakit nauwi ka sa Travis? Layo, di ba? Fortuner, tapos Travis. Now, in-explain po nung vlogger na ito, na kaya po siya nag-decide na Travis ang bilhin ay hindi dahil kulang ang budget niya. Kasi kaya niyang bilhin yung Fortuner. Pero nakita niya kasi na every Sunday, nahihirapan yung mga ka-church niya na pumunta at umuwi sa kanilang simbahan. Lalo na kapag umuulan or sobrang init. At dahil po doon, nakita niya yon, nag-decide po siya na Travis ang bilhin. Gamitin yung pera na inipon niya para makabili ng Travis. Dahil kung Fortuner nga naman ang sasakyan mo, iilan lang po ang masasakay mo doon. Di ba? Maganda nga, pero iilan lang po ang masasakay mo doon. Pero sa Travis po, magsiksikan kayo. Kayang-kaya po ng Travis yan. Alam po ng mga basketball players yan. Kung ilan po sila doon sa loob ng Travis. So napaka-serviceable po nung sasakyan na iyon. And sinasabi niya dito, this is what's more touching. Sinasabi niya po dito, doon sa video na yon, na masaya po siya kapag hinahatid niya at sinusundo niya yung mga ka-church niya every Sunday. At yung ginagawa niya, I believe that he honors the Lord with it. He set aside yung desires na meron siya. Yung desire na meron siya. Biruin mo, ang pogi mo kapag naka-Fortuner ka, di ba? Ang ganda ng sasakyan mo Di ba nakaka-pogi po yun? Sinet aside niya po yun, yung desire na meron siya, para unahin na i-honor ang Panginoon sa buhay niya. Ginamit niya yung wealth na meron siya to honor Jesus Christ. Truly, generosity is a beautiful thing. Tama po ba? It is a beautiful thing. Pero, there are times na people won't understand us. Hindi maiintindihan ng lahat ng tao yung generosity na meron tayo, na binibigay natin sa Panginoon. And katulad po ng babae na ito, she was misunderstood. And that leads me to my second point para sa atin ngayong araw na ito. This story tells us that giving to God will never be a waste. Giving to God will never be a waste. Hindi po yan masasayang. The disciples who were there with Jesus that time had a different reaction sa ginawa nitong babae na ito para kay Jesus Christ. Nagalit sila nung nakita nila na binasag nung babae yung alabaster jar para kay Jesus. Sabi nga sa passage, ginamit doon na word ay indignant. Sabi ko, ano yung indignant? So I looked at the dictionary, ang ating best friend na dictionary. I looked at it and tried to search what does indignant mean. Ang ibig sabihin po ng indignant, being indignant means feeling or showing anger and annoyance because of something you perceive as unfair, unjust, or wrong. It is an emotional response rooted in a sense of injustice rather than just general bad temper.
So malalim po yung ibig sabihin ng indignant. Nagagalit ka dahil merong unfairness. Nagagalit ka dahil sa tingin mo unjust yun. Ganun po yung nararamdaman ng mga disciples. Kaya sila nagalit. Nagalit sila dahil sa tingin nila unfair na binasag yung alabaster jar at binuhos yung perfume kay Jesus. They thought that that was unfair. Dahil kapag binenta mo po yung pabango, mas marami pa pong mahihirap yung matutulungan. Yun po yung nasa isip nila. Pag binenta mo yung pabango na yan, mas marami kang mahirap na matutulungan pa. Para sa kanila, para sa mga disciples na nakita yung pangyayari na yon, kahibangan, kalokohan, at pagsasayang yung ginawa ng babae na yon para kay Jesus. Sa totoo lang po, magiging totoo po ako, siguro po kung tayo po ang nasa lugar na yon, tayo po yung nasa lugar ng mga disciples, malamang sa malamang, ang initial na maiisip natin, sayang naman. Ang mahal nun, no? Di ba, wag po tayo magpaka-plastic. Di ba, maiisip po natin yun. Di ba, sayang naman, alam mo yung value niyan eh. Sobrang mahal nung jar na yan. Binasag lang. Pwede pa yung itulong sa mahirap. Kahit po ako, yun ang una kong maiisip. So, naiisip siguro natin, pwede naman sigurong kumuha ng konti lang. Diba? Tapos, yun lang yung ilagay kay Jesus Christ. Pero hindi po yun yung ginawa ng babae. Binasag niya po yung buong jar. Binasag niya po yung buong jar para kay Jesus Christ. Nagalit ang mga disciples dahil binasag at binuhos yung pabango kay Jesus. Kasi sayang. Ulitin ko po Nagalit ang mga disciples dahil binasag at binuhos yung pabango kay Jesus Christ. Kasi sayang. Mali ba sila? Mali ba yung naiisip nila? Mali ba na nagalit sila dun sa tao na yun? Ang sagot po, mali. Mali sila. When you look at the text, Jesus rebuked them. Pinagalitan ni Jesus Christ at tinama niya itong mga disciples. Dahil sa totoo lang, Jesus Christ looked at what the woman did para sa kanya as a beautiful thing. It was a beautiful thing na ginawa ng babae na yon para kay Jesus Christ. Diba? Masyado nilang inisip yung ibang mga tao, yung mga mahihirap at yung mga monetary value ng alabaster jar na nalimutan nila kung para kanino ginawa yung act na yun. It was for Jesus Christ. Si Jesus yan, oh. Di ba kung si Jesus, huy, ako to, si Jesus. Ako to, si Jesus. Di ba, yung tinatawag niyong rabbi. Si Jesus na kasama nila, nakita nila na nag-perform ng miracles. Si Jesus na nasaksihan nila na nagpakain ng 4,000 at 5,000 na katao. Hindi ba deserve ni Jesus na i-honor? Hindi ba deserve ni Jesus yung alabaster jar na yun? Sayang ba? Kasi ginamit yun kay Jesus. Hindi ba niya deserve yun? Balikan natin yung verse. Sabi doon, but Jesus, aware of this, said to them, alam ni Jesus na ganun yung pinag-uusapan, yung sinasabi nila, said to them, why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me.
For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Jesus said to them, bakit nyo inaaway tong babae na to? Ang ganda-ganda ng ginawa niya para sa akin, bakit nyo inaaway? Then Jesus once again reminded them na malapit na siyang hulihin at patayin. In fact, pagkatapos po ng kwento na ito, pag dinignan niyo po sa Matthew, right after this story na ginawa ng woman, binitray po ni Judas si Jesus Christ for 30 pieces of silver. Ganun na po kalapit. Pero hindi yun naisip ng mga disciples. Ang naisip nila, sayang. Sayang. Jesus said to them na lagi nilang makakasama yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap, lagi kang may pagkakataon para tumulong dyan. Pero siya, hindi na siya makakasama ng mga disciples soon. Hindi nila nare-realize yun. Hindi nila alam or naisip na yung sacrifice na gagawin ni Jesus would solve the basic need of every poor person throughout all the history. At yon ang kaligtasan na ibibigay ni Jesus Christ para sa atin. And finalo up yan ni Jesus by saying na ginawa para sa kanya, ito, ginawa ng babae na yon, ito para sa kanya, para i-prepare siya sa kanyang burial. Now, normally po, yung mga family and friends, nag-aasikaso po sila. Sila po yung nag-aasikaso dun sa namatay. Sila po yung nag-aayos dun sa mahal sa buhay nila na namayapa. Pero in case of Jesus Christ, dahil huhulihin siya bilang isang kriminal, hindi nila magagawa yon para sa kanya. And I believe na nung ginawa ito nung babae ay hindi niya wala rin sa isip niya na para ito sa nalalapit na burial ng Panginoon. Ang tanging nasa isip niya ay mahal ko ang Panginoon, and out of this love na meron ako na nag-overflow para kay Jesus Christ, gagawin ko itong bagay na ito because I want to honor Him. Yun lang yung tanging nasa isip niya. And don't get me wrong, ito pong objection po ng mga disciples was not evil, but it was wrong. Yung concern po nila for the poor was by no means incorrect. Maganda po yung naiisip nila para sa mga mahihirap. Pero for this instance po na ito, however, yung timing po nila was wrong. Para lang din po yan, balikan ko lang yung kunento ko kanina about sa Fortuner na dapat pero naging Travis pa. A lot of people did not understand kung bakit ganun ang naging desisyon ng tao na yon. People were laughing at him. At the same time, people were mocking him and making a joke out of that person na bumili ng Travis instead of Fortuner. Ang hindi po nila alam, yung ginawa po ng tao na yon was a beautiful thing. Hindi po sayang yon. Hindi sayang na hindi siya nagkaroon ng Fortuner. For that person, masaya siya dahil na-honor niya ang Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Dahil totoo po na walang sayang kapag nagbigay tayo sa Panginoon. Wala pong sayang kapag nagbigay tayo sa Panginoon. Nakita natin to sa kwento na ito, that the things we give and do for the Lord will last for eternity. The things that we give and do for the Lord will last for eternity. Wala pong kahit anong inalay sa Panginoon na nasayang. Lahat po ng ginagawa natin at gagawin natin, lahat po yan ay hindi masasayang. Lahat po ng binigay natin at ibinalik natin para sa Kanya, para sa Panginoon, ay kailanman hindi masasayang. And makikita natin sa passage, sa verse 13, sinabi ni Jesus Christ, "Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed, the whole world, what she has done
in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. Yung ginawa po ng babae na ito para sa Panginoon, wherever the gospel is proclaimed, they will know, they will hear kung ano ang ginawa ng babae na ito para kay Jesus Christ. Ang proof po niyan, ngayon, pinag-uusapan natin siya. Proof po yun na sinasabi ni Jesus Christ na kung kahit saan man makarating yung gospel, this woman who honored me, broke this alabaster jar for me, at binuhos yung laman nito para sa akin, they will remember her. At ganun din po sa atin. Hindi man tayo maisulat sa Bible, parang imposible na po yun na maisulat tayo sa Bible. But what we are doing and what we are giving for the Lord will last for eternity. Yung monthly po na hinuhulog natin sa 10 years old box na ito. 10 years old na po yan. Pumapasok na po ito, kung may buhay ito, pumapasok na to. 10 years old na po yan kasi noong nagsimula po yung Impact Church, nasa amin na po yung box na yan. Yung monthly po na hinuhulog natin sa box na yan. Yung mga envelope po na hinuhulog nyo dyan. Kung ilang beses nyo na po hinulog yan for 10 weeks, lahat po yan will last for eternity. Hindi po yan katulad nung bibili tayo ng bagay, isang bagay. It will fade away. Hindi po yan katulad ng investment na pwedeng matalo, pwedeng maubos. Ito po will last for eternity. Yung binibigay po natin sa Panginoon will last for eternity. Now, this is Charles Studd. Ito pong lalaki na ito ay si Charles Studd. Matanda na po siya. Tanda na po siya kasi patay na po yan. Tao na yan. Nabuhay po siya, I think, around 1860. Pinanganak po siya, itong si Charles Studd, na mayaman. Pinanganak po siya sa mayamang pamilya sa England. And he came to know to the Lord and had a personal relationship with the Lord. Kilala po siya sa lugar nila. Dahil ito pong tao na to, magaling po siya sa cricket. Hindi po yung insect ha. Magaling po siya sa cricket, yung sport. So search nyo na lang po kung ano yung cricket na sport. Pero ito pong tao na to, he had a heart for missions. Actually, siya po mismo ay isang missionary po. He goes to places para ipakilala si Jesus Christ. Goes to different places para ipakilala si Jesus Christ. Now, in 1885, he inherited 29,000 euros. Nung panahon po na yon, malaki na po yon. Actually, ang equivalent po niyan sa ngayon, millions of euros na po. So yung inheritance niya po, yung minana niya, i-donate niya sa mga institutions and to ministries. Katulad nila D.L. Moody, yung mga ministry ni D.L. Moody, si George Muller, and even the Salvation Army and many more. Pinagpalit niya po yung fortune niya to follow Jesus Christ. Pinagpalit niya yung marangyang buhay. Yung hanggang mamatay siya, wala na siyang iisipin. Pinagpalit niya po yun to honor Jesus Christ, to follow Jesus Christ. And there were a lot of people who did not understand kung ano yung ginawa, kung bakit ginawa yon ni Charles Studd. But because Charles knows the Lord and he loves the Lord, he gave everything that he had. And dahil po sa ginawa niya, thousands and thousands, siguro millions of people came to know Jesus Christ. Dahil po dun sa sacrifice na ginawa niya, dahil po dun sa ibinigay niyang inheritance, thousands and thousands of people came to know Jesus Christ. And up to this point, yung mga institutions na yon are still doing the work of Jesus. He spent the rest of his days doing the mission God has entrusted him, sharing the good news to Jesus Christ to other people. And this is what he said. I want to share it to you. Ito po yung sinabi niya.
only one life. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Physical things will fade away. Yung mga bagay na meron po tayo ngayon, maluluma po yan. It will fade away, masisira po yan. Pero yung mga ginagawa po natin para sa Panginoon, yung mga ibinibigay po natin sa Kanya, all of those things will be for eternity. You may not know it. Pero yung binibigay nyo po para sa Panginoon, no matter how much it is, napakalaking impact po ang magagawa niyan in our present time and even in the future. Now, paano nga po ba natin i-apply itong mga truths na narinig natin, testimonies na narinig natin sa buhay natin? Now, I have two things for you today. First is use your resources to honor Jesus. Gamitin po natin kung anong meron tayo para i-honor natin si Jesus Christ. We always have something to give to the Lord. We always have something to give to the Lord. Ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Kanya. Remember na hindi po requirement na dapat marami yung ibibigay mo. Hindi po requirement na dapat meron ka munang plenty bago ka magbigay. Kasi hindi po yun ganun. Naisip natin minsan, mag-iipon muna ako ng 1,000,000 tapos siya ako ibibigay kay Lord. Kapag nakaipon ka ng 1,000,000, tingnan natin kung maibigay mo nga yun ng buo kay Lord. Wala pong malaki or maliit para sa Panginoon. Ang katotohanan po, we cannot outgive the Lord. Gaano man tayo kayaman, gaano man karami yung pera natin, we cannot outgive the Lord. That's why we should use our resources para i-honor ang ating Panginoon. Wala pong malaki or maliit para kay Lord. But He looks at our heart. Kung paano tayo magbigay. Do we give cheerfully? Do we give with a grateful heart? Or do we give only for obligation? Jesus sees our heart. Give what is due to the Lord. Bigay natin kung ano yung nararapat para sa Kanya because it honors Him. And that's our expression of our love and devotion para kay Jesus Christ. Next is, use your resources to point others to Jesus. Gamitin po natin yung mga resources na meron tayo, yung mga bagay na pinrovide para sa atin ng Panginoon, para ma-point natin si Jesus Christ dun sa mga tao na nakakasalamuha natin. May it be a classmate, a workmate, kapitbahay man natin. Gamitin po natin yung resources na yan to point Jesus Christ to them. Let us use the provisions ng Panginoon at gamitin natin ito wisely. And when we use it wisely, this is wise. We point Jesus gamit yung mga resources na yon. Instead of buying things na hindi mo pa naman talaga kailangan at pwede mo naman muna ipagpaliban, ang gawin mo, i-treat mo yung isang friend mo. Diba? Classmate, workmate, or yung kapitbahay mo na naiinis ka. Diba? Gamitin mo yung resources na meron ka para ma-treat mo siya or may maibigay ka para yung tao po na yon ay makakilala kay Jesus Christ. Gawin mo yon as an opportunity to share the good news to that person. And as we end, I hope that we go home ngayong araw po na ito na inspired. We are inspired sa act na ginawa nitong woman na ito para kay Jesus. Because like her, we can also pour out our love for Jesus Christ. Like her, we always have something that we can give back to Jesus and honor Him. And like her, we have something that we can give to Jesus that will last for eternity. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for each and every blessing comes from you, Lord. Lahat po ng meron kami, Lord, ay nanggagaling po sa iyo.
And when we trace it, Father, ikaw po ang nag-bless sa amin noon. That's why tulungan mo po kami, Lord, na maging mabuting stewards of the resources you have given us, the blessings you have given us, Lord. Tulungan mo po kami na ma-honor ka gamit ang mga bagay na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng babae na ito na ginawa mong example, Panginoon, so that we will see, Father, na deserve mo, Panginoon, ng aming generosity. We will see, Father, na yung ginagawa namin, yung binibigay namin para sa iyo would last for eternity, Lord. Maraming salamat, Father, because we have a Father like you, provides for our needs, died for us, suffered for us, so that we may have life. Help us, Lord, to be generous to each and every day, Panginoon. Not only to you, but to other people as well. So that we may point Jesus, we may point you to them, Father, at sila din ay makakilala sa iyo, Panginoon. Our lives are for you, Lord. Take it, mold it, make it worthy, Panginoon, of praising you, and glorifying you, and honoring you. We love you, Father, and this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Let's give God a clap of praise. Tumayo po tayong lahat and let's continue to worship Him. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. You are worthy, worthy is the Lord. You're worthy. You are worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. 'Cause you are worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. Our gracious and heavenly Father, you are worthy of every praise, worthy of every song. You are worthy of every breath that comes out of our lungs. And all of it is to praise you and to honor you, Lord. Lord, may our lives be glorifying to you and honoring to you, Lord. Help us each and every day, Father, to worship you with our lives, Panginoon. And may others see Jesus Christ in us, Father. Lord, there are people who are fighting silent battles, Panginoon. Whatever that battles may be, Panginoon, I pray, Lord, that they would continue to surrender their lives to you, Father, knowing that you are for them and you are with them, Panginoon. That battle belongs to you, Father. Lord, meron kaming mga kapatid na who are ill, Panginoon. May mga sakit po sila. I pray, Lord, that you would continue to touch them with your healing hands, Father. You know, Lord, better than us. Alam mo po kung ano yung kailangan ng mga tao, mga kapatid namin na ito, Panginoon. I pray, Lord, that you would continue to
give them healing, Panginoon, that according to you, Father. We thank you, Father, because time and time again, each and every day, we have seen how you have provided. Tunay nga po na ikaw ay sapat na at higit pa, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya patuloy po naming itataas ang iyong pangalan. Patuloy ka po naming pupurihin sa araw-araw, Panginoon, at sa buhay na meron kami hanggang mamatay kami, Panginoon. Ang iyong pangalan ang aming isisigaw, ang iyong pangalan ang aming pupurihin at sasambahin kailan. Thank you, Father. Brothers and sisters, the benediction of the Lord to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory and majesty, power and all authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen, amen, and amen. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Name of the Lord. Blessed be your name. Jesus, blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. You'll give and take away. You'll give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away. You'll give and take away. You'll give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Amen. Let's give God a clap of praise. Good morning, Impact Church. Happy Father's Day and have a blessed week ahead.